Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po ang si Janelle Aguilar. Ito po ang aking day 4 at devotion para sa ating daily devotion po ng lahat. Ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ang tabi-pagi naman ay blood of Christ. Ang Bible verse po ay natatapos sa Romans chapter 5 verse 9. Sabi po dito, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Sa Tagalog po, lalo pa nga, ngayon itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. At sa John 3 verse 3, chapter 36, sabi naman po dito, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see him, for God's wrath remains in them. Sa Tagalog po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay naman hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanya. At ang teachings po tingin ng Bulacan, the blood rescues us from the wrath of God. Ito po, yung dugo ng Diyos, diba? Yun yung nagligtas sa atin. Di ba nga po, nang pinako siya sa krus, diba? Yun talaga yung kabayaran ng mga kasalanan natin. Yun yung nagtubos. Kung nagkakaisang pinakamalan ng dugo niya. Yun nagtubos para sa atin nang pinako siya sa krus, diba? Yun yung time na yun. And number 2 naman po, the blood reconciles all things back to God. Yung dugo nire-reconcile tayo kung bumalik tayo sa kasi pagbalik nila naman tayo. Number 3, the blood recovers our value. Ito po, yung blood, diba, kinukover na yung value natin bilang followers, bilang tagapagin. And applications naman po. Meditate on our great deliverance. Ito po, pag-bulay-bulayan, pag nilinilayan po natin yung mga ginawa ni Lord para sa atin, yung mga on our great deliverance, diba? Pag-bulay-bulayan natin yun, pag nilinilayan natin yung paano ginawa ni Lord, paano sakripisyon ginawa na sa atin para lang matubos yung mga kasalanan na ginawa natin na dapat tayo yun, pero dahil sa kabaitan na blessing na meron siya, diba, sa pagmamahal niya sa atin, siya na yung gumawa rin para sa atin. And number 2 naman, bask in the overwhelming love. Ito naman, kasi diba, overwhelming love of God, diba, yung dugo niya, yung precious blood niya, parang sabi na lalo natin mahalin si Lord, overwhelming love of God. Lalo natin mahalin natin siya, kasi gano'n na din daw ako, diba? Sana kung gano'n daw ako mahalin, gano'n sa tayo sa kanya. Kasi biruin mo yun, diba, kapako ka sa krus para lang sa kasalanan din na ginawa, parang wala lang makapunta na tayo bumalang, kundi siya lang. Kasi gano'n na tayo kamahal na ayaw niya, nahihirapan tayo. Kung gusto niya lang na gawin natin yung mga tagapaglingkod sa kanya, sumunod tayo, iubin natin lahat ng kasulatan, yung mga nasa Bible, yung mga gawa niya, yung mga bagay na makikita natin ito pag-umatan natin kasi gawa naman nila, yun yung dapat natin tingnan. And syempre, sumunod tayo sa kanya at siya yung itas natin sa araw na pamumuhay natin. And number 3, talk to someone today about the blood of Christ. Ito po, ngayon po, isip tayo or gusto naman yung wala pa natin kausapin ngayon, pag nilinilayan natin yung blood about sa dugo na yun, kung paano humanto sa ganun, kung bakit siya yung